Magandang hapon sa ating lahat. No? Alas 3 naman ng hapon, araw ng Miyerkules. Nandito naman ang inklinasyon. At aming binabati ang ating taga-subaybay mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bansa. Mahalaga ang ating pag-uusapan sa hapong ito na patungkol sa spina bifida. Kasi ang spina bifida ay ipinagdiwang sa buwan ito. At sa global, meron silang tema. Ang theme for this year's celebration ay Accelerate Action for Spina Bifida and Hydrocephalus. Kaya samahan kami sa isang oras na talakayan kasama ang ating iba't ibang panauhin. Doc Gina, may gusto kang batiin? Yes, magandang hapon po sa ating lahat, mga ka-inklinasyon. Habang binabasa ko yung background ng ating topic ngayon is sabi ko ay importante itong malaman ng ating mga mamamayan dahil ito pala ay pwedeng kung hindi man totally maiwasan ay pwede siyang ma-eradicate, mabawasan yung epekto. So, yun lang naman, Karanil. Siyempre, binabati ko yung ating mga regular na nanonood at yung ating mga kasamahan sa Almanza Uno. Hi, mga BFF dyan. Thank you, Karanil. Thank you, Doc China. At syempre, binabati natin ang lead convener ng Philippine Coalition on the UN Convention on the Rights of Persons with Disability. Nandiyan siya ngayon sa South Korea, sa isang international competition ata, Doc China. So mamaya, marinig natin si Jennifer Garcia magbibigay ng live na inkubalita galing pa dyan sa South Korea. Okay, sige. Ituloy na natin, Doc Gina, pag-introduce na ng ating mga panauhin sa hapong ito. Yes, thank you ulit, Karanil. So, ang ating pong mga guests ay 3 sa hapon na to. So, simulan natin kay Attorney Jessica Magbanwa. Siya nga po ngayon ay kasalukuyang board member ng Spina Bifida Support Group Foundation, Inc. Siya po ay si Commissioner Maria Jesusa Eleanor P. Siquejor Magbanwa. Ang pangalan. Yes po. Ang haba pala ng complete. Yes. Sige, Doc. Pero Attorney Jess lang tawag natin sa kanya, Karanil, no? So siya ay may Master of Law, which has an extensive experience in law, including 23 years as state solicitor. For 10 years, specializing in trial court proceedings and 10 years as a law professor. Grabe po ang kanyang ginagawa. She has working knowledge of electoral laws and currently serves as an investigating commissioner at the Commission on Bar Discipline. Her role extends to radio... Yes, Karanil? Posisyon niya ni Attorney Jess, kaya nag-blow out yan sa amin noong nakaraan. Ayan dahil, Attorney Jess, ba't hindi ako kasama? Joke, kasi nandito ako sa Las Piñas. Okay, tuloy ko lang. Her role extends to radio broadcasting, motivational speaking, and active participation in various organizations related to law, disability rights, and sports for persons with disabilities. So meron din po siyang masteral degree from the University of Santo Tomas and Juris Doctor from Aureliano University School of Law. She also served as the Philippine delegate to the United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities. Born with spina bifida, myelomeningocele with club feet, she serves as one of the board member of the Spina Bifida Support Group Foundation, Inc., where she promotes public awareness of a neural bone disease called spina bifida. Mga ka-inklinasyon, malugod po nating i-welcome si Attorney Jessica Magbanwa. Hi, Attorney.
Hello po. Good Yeah, afternoon welcome, po. welcome. Welcome po. Good afternoon po sa lahat. Welcome, welcome. Itutuloy ko na ba, Karanil? Yes, tuloy mo Miss na. Mahaba din po pangalan nito. Si Miss Manuela Carla M. Dizon. Program Director naman po siya ng Spina Bifida Support Group Foundation, Inc. Siya po ang kasalukuyang Secretary ng Spina Bifida and Hydrocephalus Support Group or SBSG Foundation, Inc. Manuela Carla M. Dizon is a former educator and volunteer youth leader who has always been passionate about service and community development. Her journey in advocacy began when she met Dr. David Bolong and his family, the founders of the Spina Bifida and Hydrocephalus Support Group or SBSG Foundation, Inc. Deeply moved by their compassion and commitment, she was inspired to take part in the mission of helping individuals with spina bifida sa ating bansa live with dignity, purpose, and independence. Mga ka-inclinasyon po, here's Miss Manuela Carla M. Dizon. Good afternoon, ma'am. Hi, Miss Carla. Hello po, good afternoon sa mga ka-inclinasyon. Hello po. Thank you. And ang atin naman pong pangatlong guest ay si Sir Anthony Kinagon. Tama ba yung pagbigkas ko? Sir Anthony is a registered social worker. He is a Disability Affairs Officer 2 of PIDAO QC. Malapit-lapit lang siya. Yes, magandang hapon po sa inyo, Sir Anthony. Okay, back to you, Karanil. Okay, sige, welcome, no? Sige, Sir Anthony, welcome, no? Ito yung akin ding kaibigan, no? Parati kami nagkukwentuhan, no? Kasi Doc Gina, ako ay kinuha, no, ng consultant ng PIDAO at magkasama kami parati, no, ni Sir Anthony. Okay, so simulan na natin, no? Simulan na natin, no, ang pagtatanong sa kanila, pero kamusta lang muna, no? Attorney Jess, kamusta na, Attorney Jess? Okay Kamusta na kayo, po. Attorney I'm Jess? fine. Apa. Sige, Sir Anthony, kamusta? Kamusta dyan sa PIDAO? Sir Anthony, nakamute kayo. Yes, okay naman po, Sir Ronil. Sige, pwede. Okay, pwede na, Attorney. O, sige, kamusta ka na, Attorney? Okay naman po. Sorry medyo may kausap lang po. Okay lang, okay. Actually si Doc Gina, si Attorney, magkasama din kami, no, sa Subcommittee on Access to Justice, no. Marami doon mga abogado, no. Kulang ata hindi abogado. Saka si si Sheila, no. Birthday ata ngayon, no, ni Sheila May Agaraw, no. So happy birthday, Sheila. Happy birthday, Okay, Sheila. sige, okay. Miss Carla, kamusta? Marami kayong event ngayon, no? Po, Dahil sobrang... buwan ang Spina Bifida? Opo, buwan po ngayon ng Spina Bifida Awareness, kaya sobrang dami po naming activity. Nung nakarang Sabado nga po, nagkaroon po kami ng face-to-face activity po. At maraming nagpunta, halos 100 po na nag-participate po sa World Spina Bifida and Hydrocephalus Day po. Okay, Miss Carla, no, paano ka na-involved, no, sa advocacy ng Spina Bifida at Hydrocephalus? Magkakilala po kami nila Dr. po, si Dr. Bolong po, ang founder po ng foundation po. At nung panahon po yun ay ako po ay nagpapahinga. Ako po talaga ay isang teacher at nagpapahinga po ako. So sa mga pangyayari sa buhay po, tinanong ako nito kung pwede po akong tumulong sa kanila at nakita ko po yung dedication nila sa mga taong may spina bifida. Kaya sabi ko po, sige po, subukan po natin makatulong. At hanggang ngayon ay kasama po nila akong tumutulong po sa mga programa po para sa
kanila po. Ikaw ba ay merong disability or wala ka talagang disability? Gusto mo lang talaga tumulong sa Yes. advocacy ng spina bifida? Opo, gusto ko lang po talagang tumulong po kasi talagang parang nakita ko po kung gaano po yung paghihirap ng lalo na po yung mga magulang po. Talagang ako po bilang magulang din, syempre alam ko rin po yung pakiramdam na nahihirapan po yung anak natin. Kaya talagang naiengganyo po talaga akong tumulong para sa kanila po. Okay, maraming salamat Miss Carla, no? Thank you rin Pareho po. pala tayo, no, na advocate, no, kahit wala tayong kapansanan, no. Siguro Yes. nag-antay na Doc Gina yung ating mga taga-subaybay, no. Ano Yes. talaga, no, itong spina Spina bifida. bifida. No? Mhm. So, sinamahan tayo, no, dito ni Dr. Ronnie Baticulon, pediatric neurosurgeon. Mahirap lang. Pediatric neurosurgeon. No, siya yung mag-explain, no, for a short video about spina bifida. JN? Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Ronnie E. Baticulon, isang pediatric neurosurgeon, at nandito tayo upang pag-usapan ang mga kaalaman tungkol sa spina bifida. Ano nga ba ang spina bifida? Ang spina bifida ay isang kondisyon kung saan ang spinal cord ng isang sanggol ay hindi nagsara ng maayos. Makikita natin dito sa larawan ng isang sanggol sa sinapupunan. Ang utak natin ay konektado sa spinal cord. Ang spinal cord ang siyang nagpapagalaw ng ating mga kamay, ng ating mga paa, at yun din ang nagbibigay ng pakiramdam sa ating katawan. At ito ang nagkokontrol ng ating pag-ihi at ng pagdumi. Makikita natin dito sa larawan na ang spinal cord ng isang batang may spina bifida ay nakalabas sa halip na nasa loob. Karaniwan, ang spinal cord dapat ay napoproteksyonan ng gulugod, ng muscle at ng balat. Pero kapag may spina bifida, ang dulo ng spinal cord ay nakalabas. Kaya naman ang spinal cord at ang mga nerves o ang mga ugat na nagpapagalaw ng ating dalawang paa, nagkokontrol ng pag-ihi, pagdumi at pakiramdam, maaaring ma-damage. Kung kaya, maraming iba't ibang sintomas na maramdaman ang bata hanggang sa kanyang pag-ihi. Makikita natin dito sa kaliwa ang isang normal na spinal cord. Dito naman sa kanan, ang spinal cord na may spina bifida. Sa dulo, nakabukas ang spinal cord na may spina bifida sa halip na nakasara. Nangyayari ito sa unang 3 buwan ng pagbubuntis. Kaya naman, mahalaga na maiwasan natin ang spina bifida. Ano ang mga uri ng spina bifida? Maraming iba't ibang uri ang spina bifida. Ang pinakamadalas ay ang tinatawag naming myelomeningocele. Sa myelomeningocele, ang mga bata ay ipinapanganak na may bukol sa likod. Ang bukol na ito ay nasa gitna at makikita natin na manipis ang balat. Minsan, may makikitang tumatagas na tubig o tinatawag na CSF. Ito ang tubig na bumabalot sa ating spinal cord. Kaya naman, ang mga batang may myelomeningocele, maaari silang maraming nararamdaman dahil nadadamage ang kanilang spinal cord na nakalabas. Kapag tinatawag naman nating meningocele, ang bukol sa likod, ang laman lamang ay tubig o ang CSF na bumabalot sa spinal cord. Kapag binuksan, wala siyang laman na nerves o spinal cord. At ang balat ay karaniwang normal. Kaya naman ang mga batang may meningocele, maaaring walang nararamdaman bukod sa bukol sa likod. At huli sa lahat, ang tinatawag naming lipomyelomeningocele o spinal lipoma. Kapag lipomyelomeningocele, ang bukol sa likod, ang laman nito ay taba. Pero ang tabang ito, konektado pa din sa spinal cord ng sanggol. Kaya naman sa simula, maaaring walang nararamdaman ang baby, pero kapag ang bata ay lumaki, maaaring hilahin ng taba ang spinal cord. At doon na tayo magkakaroon ng sintomas. Gaano karami ang may spina bifida sa buong mundo? Ang spina bifida ay isang uri ng neural tube defect. Tinataya na sa 10,000 batang ipinapanganak,
18 hanggang 19 sa kanila ang may neural tube defect, katulad ng spina bifida. Sa Pilipinas, tinatayang 1,000 bata ang pinapanganak na may spina bifida taon-taon. Paano nalalaman kung may spina bifida ang isang sanggol? Habang ipinagbubuntis pa lang si baby, maaari nang ma-diagnose ang spina bifida sa pamamagitan ng ultrasound. Pagkapanganak, kung may makitang bukol sa likod si baby, maaari siyang paggawa ng X-ray o kaya ng MRI upang makumpirma na ito nga ay spina bifida. Doon din malalaman kung ito ay myelomeningocele, meningocele, or spinal lipoma. Ano ang mga maaaring sintomas ng isang batang may spina bifida? Ang mga batang may spina bifida ay may bukol sa likod. Ang bukol, maaaring manipis ang balat, normal ang balat, maaaring tumatagas ng tubig o hindi. Dahil apektado ang mga paa, maaaring din silang magkaroon ng tinatawag ng club feet, kung saan ang dalawang paa ay maliko at nakapasok. Maaaring hindi nila nagagalaw ng maayos ang kanilang paa. Pwede rin silang magkaroon ng pagkakuba. Dahil apektado ang spinal cord, maaaring mahina ang mga hita, tuhod at paa. Maaari ding bawas ang pakiramdam. Kung kaya naman kapag kinikiliti, maaaring hindi masyadong gumagalaw ang dalawang paa ni baby. Bukod sa spina bifida, ang mga batang may myelomeningocele, maaari ding magkaroon ng hydrocephalus. Marami sa kanila, malalaki ang ulo. At kapag ginawan sila ng CT scan or MRI, makikita na madaming tubig itong maitim sa CT scan. At ang naiipon na tubig na to, maaaring maipit ang utak. Kung wala tayong gagawin, maaaring lumala ang hydrocephalus at maaari itong magdulot ng delay o developmental delay sa bata, kung saan maaari silang mahirapang makapagsalita o kaya makapaglakad o kaya maaaring hindi sila makapag-aral. At dahil nga ang spinal cord ang nagkokontrol sa ating pag-ihi at pagdumi, ang mga batang may spina bifida, paglaki nila, maaaring hindi nila kayang ilabas lahat ng ihi o kaya ay lagi sila nagtitibig o matigas ang dumi at constipated. Paano ginagamot ang spina bifida? Kinakailangang maoperahan agad ang mga batang may myelomeningocele. Sa loob ng 2 o 3 araw pagkapanganak, kinakailangang maisara ang myelomeningocele. Kung hindi maisasara ng maagap ang myelomeningocele, maaari itong pasukan ng mga mikrobyo. At ang mikrobyong ito, aakyat sa spinal cord papunta sa utak at magdulot ng infeksyon. Ano ang mga maaaring komplikasyon ng spina bifida? Maaaring magkaroon ng hirap sa paghilom ng sugat, lalo na kapag malaki ang spina bifida. Maaari din magkaroon ng infeksyon at ang infeksyon pwedeng umakyat papuntang utak. Nangyayari ito lalo na kapag matagal bago naisara ang spina bifida. At kung lalagyan naman ng shunt, ang shunt maaaring magbara o kaya magkaroon din ng infeksyon. Mahirap ang may spina bifida. Kaya naman pinakamainam pa rin kung may iwasan ito. Paano may iwasan ang spina bifida? Inirekomenda na ang mga kinababaihan kapag nag-iisip ng magbuntis, kinakailangan ng uminom ng vitamin B9 o folate. Dahil ang spina bifida ay nangyayari sa unang 4 na linggo o unang 1 buwan ng pagbubuntis. Kinakailangan na bago pa magbuntis ang nanay, mataas na ang kanyang vitamin B9 o folate sa dugo. Pero nakita namin sa mga pag-aaral na hindi lang pag-inom ng folate ang kailangan. Ang mas epektibo ay ang paglalagay ng vitamin B9 o folate sa kadalasang kinakain ng mga mamamayan, kagaya ng bigas o kaya harina na inilalagay sa tinapay at mga noodles. Sa Pilipinas, wala pa tayong folate o vitamin B9 sa ating mga pagkain. Kinakailangan natin ng folate at vitamin B9 sa ating pagkain kagaya ng bigas o kaya ay harina upang bumaba ang bilang ng mga batang may spina bifida. Maaari bang mabuhay ng aktibo ang mga batang may spina bifida? Oo naman. Ang mga batang may spina bifida, maaari silang lumaki,
makapag-aral at makapagtrabaho. Kinakailangan lang nila ng suporta at gabay mula sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga doktor at iba pang tao sa komunidad. Sapagkat maaaring hilap sila sa paglalakad, sa pag-ihi, sa pagtumi, o kaya sa pakiramdam nila. Sa Pilipinas, nariyan naman ang Spina Bifida Foundation para tulungan ang mga batang may spina bifida at kanilang mga pamilya. Maaari silang mabuhay ng matiwasay. Pero kinakailangan nila ang suporta ng lahat. Maraming salamat sa pakikinig. Muli, ito si Dr. Ronnie Ibaticolan. Maraming salamat, Dr. Ronnie. No? Siyempre, pwede mabuhay na matiwasay at makapag-ambag ang mga taong may spina bifida. Ang patunayan, Doc Gina, ang ating dalawang panauhin sa hapong ito. Pero bago tayo pupunta sa ating dalawang panauhin, tanungin muna natin, no? Si Miss Carla, kasi sabi ni Doc Ronnie, nandyan daw, Doc Gina, ang Spina Bifida Foundation. No? So, Miss Carla, no? Ano itong Spina Bifida Foundation? Ano ang inyong mga programa at serbisyo? Ano-ano, no, ang mga tinutulong ninyo, no, sa mga tao, sa mga batang may spina bifida, sa kanilang pamilya? Miss Carla? Yes po. Thank you po, Sir Ronnie. Ronnie. So, ay Dr. Ronnie and Sir Ronnie po. Gandang hapon po sa lahat. Ako po si Ate Carla. Kilala po nila ako na Ate Carla sa foundation po, sa Spina Bifida Support Group Foundation. So bago po tayo, pakilala ko po yung aming foundation. Ipapakilala ko po muna yung mga bumubuo po sa aming foundation po. So ito po yung aming set of officers po. Si Dr. Bolong po ang aming presidente. Siya po ay isang pediatric urologist po. Ang vice president po namin ay si Dr. Remedios po. Isa rin naman pong pediatric nephrologist. So yung aming pong team ay binubuo ng iba't ibang doktor na talagang tumutugon sa mga pangangailangan po ng mga batang may spina bifida. So si Doc Maria Lourdes Bolong naman po ay isang family doctor po. Ako po ang in charge po sa lahat po ng secretariat po ng aming foundation. Kasama po namin si Dr. Agbayani, isang rehab doctor, si Dr. Baticolon, isang neurosurgeon, si Dr. Castro, isang pedya, at si Mrs. Ke ay isang magulang na may anak na may spina bifida. Si Attorney Jessica po ay isang lawyer na may spina bifida, at si Dr. Victorio po ay isang doktor din po na may spina bifida. So yun po yung buo sa buong team po ng spina bifida. So originally po, ang spina bifida, ang pangalan po talaga niya ay aruga ng nanay sa anak na may kapansanan, no? Or anak foundation. Pero po, syempre nung dumaan yung panahon, mas gusto po namin mag-focus po sa isang sektor po, kundi yun po yung may spina bifida po. Kasi parang wala pong ganun sa Pilipinas. So lumaon po, ito po ay na-develop at pinangalan ng Spina Bifida Support Group Foundation. So nandito kami para tulungan yung mga taong may spina bifida na magkaroon ng quality life, magkaroon ng maayos na pamumuhay po. So ito po yung aming mission. Ang mission po namin, gaya nga ng sabi ko, ay i-improve po yung quality life nila. Nagbibigay rin po kami ng kaunting financial assistance dahil sa sobrang laki po. Mamaya po, di-discuss natin kung bakit po kaunti na lang po yung naibibigay namin na financial assistance. Nagbibigay rin po kami ng moral support for the families kasi naniniwala kami na kapag matibay yung moral, mataas yung moral ng pamilya, mas nasusuportahan nila ng maayos yung mga taong may spina bifida na inaalagaan po nila. Gusto rin namin i-empower yung mga kabataan at mga medyo may edad na po na may spina bifida na kaya nilang magbigay ng kontribusyon dito sa ating society. So lahat pwede nilang gawin. So ang aming vision ay well-adjusted and improved life for every child with spina bifida in the Philippines. So ang gusto talaga namin makita ay
lahat sila magkaroon ng independence saka magkaroon ng productive life and productive citizens of the society po. So yun po. Next po. Okay. So sa ngayon po, yung members po namin, meron po kaming nung December po, ito po ang aming data, meron po kaming 374 members po nationwide. So meron kami mga members sa probinsya, mas marami po mga members, active members po sa Metro Manila. Mas marami pong nagpa-participate pag meron kaming mga activity po na face-to-face. Pero yung mga online activities namin, meron kami dyan, yung sa Bicol, sa Mindanao, sa Visayas, yan. So, talagang ang dami. Kaya lang, hindi lang namin mabigyan ng maayos na serbisyo dahil nga sa archipelago natin dahil liwahiwalay tayo. Saka, iisa lang po si Ate Carla. So, yun. So, yun po. So, binanggit na kanina ni Doc kung ano po yung spina bifida. So, gusto ko lang din sabihin na marami pang kinakaharap yung mga may spina bifida na talagang tinutulungan namin. Bukod sa meron silang kadalasan, meron silang mga hydrocephalus, nagkakaroon sila ng mga seizure, mga weak legs or paralysis talaga, hindi na nila nagagalaw, hindi nila nararamdaman, ganun. Meron silang mga clubfoot, meron silang hindi makontrol na pag-ihi or yung tinatawag nilang neurogenic bladder. Yan, tapos meron din silang mga bowel problems. So ito yung mga komplikasyon na kaakibat ng sakit na hinaharap nila na kaya iba-iba rin yung mga doktor namin kasi iba-iba rin yung mga kailangan parts yes po na talagang kailangan tutukan po. So talagang hindi lang isang doktor yung pupuntahan nila, lahat iba-ibang klaseng doktor para sa iba't ibang komplikasyon na nararamdaman po nila. So talagang medyo mabigat po yun sa kanila. So, simula pa lang sa bata hanggang pagtanda nila, marami na silang mga pinagdadaanan, lalo na po mga surgery, mga operasyon po. Bata pa lang po sila, talagang yung iba nga po, kakapanganak pa lang, inooperahan na. O kaya yung iba naman ay wala pang 1 taon, umaabot na sila ng 3 operasyon, 4 na operasyon sa pagpapaayos ng spina bifida, pagdinugay ng shunt, at mga iba pang kailangang ayusin sa kanilang mga sakit. Yun. So hanggang sa pagtanda, iba-iba yung mga challenges na nararanasan nila. At kami sa foundation, niisa-isa namin yun kung ano ba talaga yung mga kailangan nila. Kasi gusto namin na nandun kami simula umpisa hanggang dulo para sa kanila. So yun po yung aming mga makikita nyo po dyan. Kahit yung sa adolescents, yung about sa mental health po nila. Nagbibigay po kami ng mga programa para sa kanila. Minsan napag-uusapan namin yung love life, makakapag-asawa po ba? Mamaya tanungin po natin, no? Nag-iisip kasi nila, Pinag-uusapan po talaga yan. Nakapag-asawa ba kami kahit na may spina bifida? Magkakaanak po ba kami? Kahit ganun po yung mga usapan na tinutugunan naman namin sa foundation po. Okay, sige, Miss Carla, maraming ikwento dyan mamaya si Sir Anthony. Doc Gina, may mga katanungan ka kay Miss Carla? Or diretso tayo? Muna, si Anthony at saka si Attorney Jess hindi pa available. So, kay Anthony, paano nalaman ng iyong magulang ang iyong kondisyon na spina bifida? Paano niyo nalaman na ikaw mismo ay may SB? Kailan ito sinabi sa iyo? Good afternoon, Doc. Actually, my mother was informed when I was at least 1 year old nung sa provincial hospital that I was diagnosed with occulta, spina bifida occulta. Ito po yung medyo dimpling na wala siyang bukol sa likod. So, nasabi po ng doktor yung consequences na po pwede mangyari sa akin, na yung mga prognosis na po pwede mangyari, that tends my mother to be overprotective and with my family, overprotective sila sa akin, na I was first struck with the problem na natusok yung aking talampakan when I was 6 years old at hindi gumagaling, that I carried it for 25 years
on and off yung aking sugat sa talampakan. So, with that Sugat sa talampakan? yes po, sa talampakan on my left leg. Kumbaga, you are already on a wheelchair those times. Mula bata No, hindi pa po. The spinopathy was not yet so advanced when during my toddler age up to 6 years old. Nakakalaro pa ho ako pero medyo nagsisimula na po yung clubfoot ko. My clubfoot started when that age. Tapos po, yung natinig ako for 6 years old that last up to 27 years na nagpakasal ako na naputulan ako ng paa, something like that. So, 11-year-old, I was afflicted also with poliomyelitis on my right leg. Tapos po, yung clubfoot ko on my left, medyo advanced na po. Pero mas naging advanced yung clubfoot ko sa right when I was 14-year-old. Kasi yung right foot ko is poliomyelitis, yung lower part. Okay, so naging magkaiba pala yung findings ng cleft at saka right. Anyways, kumusta yung challenges mo naman nung ikaw ay maliit pa, nung ikaw habang nag-aaral? Yeah, Marami bang actually, bullying? Doctora, the challenges are so big, were so talaga. Because my parents were so overprotective or a sort of walang pera na pagpapagamot. Kaya ang na lang is that wag mag-aral, wag pumasok sa paaralan. So, especially when I reached grade 4, because my wound that open and close, pagka summer magpo-close, pagka rainy season mag-open. Tapos until it became turned into osteomyelitis sa talampakan. Gradually, paunti-unti matatanggal na daliri sa aking left foot kasi nga afflicted by osteomyelitis na. Tapos little metatarsal, tapos yung second one, the other one yung clubfoot na rin, nawawasan din ng metatarsal kong pinakamaliit. Tapos operation, I went through a lot of operation up to ilang beses ka nga, Sir Anthony, na inoperahan? 32 operations, pero with regards to my correction po mga siguro mga 20 so for the operation and recuperation. Aside from the broken leg when I was working na 27-year-old on my leg, on my right leg. Pero yung po, so many operations. When I turned 20, nagkaroon po ako ng correction of another revision of my spinal of my clubfoot on my right leg. So nadiretso naman po yung clubfoot under my poliomyelitis na leg. Pero yung left leg ko po ay continuous ang open and closed na wound niya up to the time when I got married. Nang kasal ko, nakabunot. Yan, di ba? Nag-asawa yan. Nag-asawa, Sir Anthony, at saka may anak yan. Yung first relationship ko po na pinakasalan ko Wait a second. just to inspire the patient. Okay. Which is, ganun po talaga. Kung saan ka masaya, hanapin mo kung saan. Okay. The relationship was ended up at the age of after 1.5 years because my left leg is really worse than up to the time na amputated na yung bone disease because araw nga ng kasal ko nabunot ko yung part ng metatarsal. Araw ng kasal ko. So 1.5 year of relationship. When I was amputated, my wife was so siguro devastated na wala na siyang pag-asa sa akin. Because that time na lay off na rin ako sa trabaho ko pero di naman
kaya po to inspire the patient and the viewers, the family of this Spina-Bifida. Hindi po nag-end ang buhay ko doon. Na nawalan ako ng asawa, nawalan ako ng trabaho. Then I keep on holding to the Lord na meron naman ako makukuha sa SSS ko, meron naman ako skill na pwedeng maghanap buhay. So, life was go on. And I told myself, kung hindi ka dumating nang within 40 days, babalikan kita. Iuwi kita. Inuwi ko siya. Pero after that, 1.5 months or 3, finally umalis siya. And sabi ko, sige, another 40 days. Pag hindi ka bumalik, I will find another woman. Okay. It's 40 days. Kasi ang inisip ko yung 40 days is the parang pag-akyat ba ng pag-review ng ano. Yung ganun. So, continuously going on. Tapos yung sa balikan ko po yung pag-aaral, when I was in high school, I was working student, nagtatanim, parang ang epekto pa lang ng buhay ko noon is parang normal lang. Although I know that I have my open wound na dumudugo, pag umaakyat ng bundok, kalidigo sa ilog. Pero yung family ko po ay talagang parang ikinakahon ako sa bahay. Ayaw akong palabasin, ayaw akong pumasok sa pag-aaral. But I really insisted na I need to get out from my shell. Kailangan hanapin ko ang aking buhay. At sasabi ko sa magulang ko, I need to live as a normal individual, as others do. Halimbawa, yung edad na pagiging 12 anyos, 13 anyos, 14 anyos, yung dynamic ng psychosocial and the physical development na dapat nararamdaman ko bilang tao ay dapat kong maranasan. So I went through it. So nagpatulong ako sa DSWD for my operation at orthopedic where I was operated for how many times and how many years. I stayed sometimes I stayed there for more than a year kasi doon ako nag-aral ng SPED ko, Special Education Program, bed tutorial. Because I was thinking na kahit na ako'y nasa hospital, ay pwede kong makamit ang aking gustong mangyari sa buhay ko. With the support Okay, Sir Anthony, pa, kwento mo nga, paano ka naging registered? Social worker? ano ba? Paano naging Registered social worker. registered social worker. Yes. Yung kolehiyo. Yes. Apo, nag-apply po ako ng scholarship sa St. Joseph's College. So with the help of the priest and the nuns, kasi parang anak po ako ng simbahan, ng kumpare na nag-alaga sa akin for 2 years while in high school. And then yung mga madre po ng CIs, mga Religious sisters who recommended me to St. Joseph's College because kailangan ko talagang mag-aral. So, nag-apply po ako ng scholarship St. Joseph's College. Luckily natanggap. Pero meron pa rin po challenges Doc Bayaranil because the school itself ay meron pa rin napakataas na discrimination. Discrimination because why am I applying for a scholarship with working student condition na ganitong kalagayan ko. So I was about not to be accepted as granting aid scholar because of my situation. Pero sabi ko nakakayanin ko, may mga bagay-bagay na when I challenged the school head, sabi ko, ano po pwede ko raw gawin? Sabi ko, gardenero po ako sa probinsya. So, paano ka mag-garden sa ganyang kalagayan na you are on crutches? Sabi ko, hindi lang po, paano ka magbubuhat ng ganito, magaganito. Hindi lang po yun ang po pwedeng gawin ng isang gardenero. Kung pag-maratatin ito, mapapaganda ko yung isang orchard dyan sa loob ng compound. So, the discrimination was really a challenging stage during the developmental period ng isang Spina-Bifida. Kasi talaga po na yung sana sinasabi ni Dr. kanina na yung gano'n na pinagdadaanan ng isang pasyenteng mayroong Spina-Bifida. I went through that kind of
transition or whatever na kalagayan. Yung hindi makontrol ang pag-ihi, ganito, ganyan. Sir Anthony, saludo, no? Saludo talaga kami sa iyo, no? Kamusta ka diyan ngayon sa PIDAW? No? Ano yung position mo diyan? At ano yung mga specific mo, no, na mga ginagawa diyan sa PIDAW Quezon City? Ikwento mo sa amin. Bali, bilang Disability Affairs Officers po, ay ako po ay isa sa nag-advocate ng mga karapatan ng mga may kapansanan. At isa po ako sa may hawak ng programa ng social welfare assistance, yung ng assistive devices, ng pagbigay ng provision of assistive devices sa mga persons with disabilities. And being a social worker, yung nakikita ko pong isang mahalagang impact sa akin sa opisina is to give inspiration or counseling or advice on the sector, yung mga kagaya natin na may kapansanan. So, yung advocacy is one of my job na dapat kong trabahuin po. At kagaya rin po ng protection at para sa mga person with disabilities. If we need to file a case sa mga nag-aabuso ng mga karapatan ng mga may kapansanan, ay we stand to it. Lumalaban po tayo sa korte. Humaharap po tayo sa korte just to stand for the right of the persons with disabilities. Okay, sige. Thank you, Sir Anthony. Doc Gina, baka may katanungan ka, no, kay Miss Carla naman. Doc Gina. Yeah, kay Miss Carla. Before Miss Carla, I just wanted to shout out sa ating mga viewers. Si MTC Bugna from Samar. And then si Annalisa Abelia, nag-hi kay Attorney Jessica Cherio Pia from Barangay Rizal. Yes, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hindi na namin kayo made mention lahat dahil we have a very short viewing. So, sa mga interesadong maging miyembro, Miss Carla, ng Spina Bifida and Hydrocephalus Support Group, paano at ano ang dapat nila pong gawin? Punta lang po sila sa aming Facebook page po. Meron po dong link para po sa Google Form po. At sasagutan lang po nila. Tapos po tatanggapin namin yung email, tapos nire-replyan po namin sila for processing po, for membership po. Nasa Facebook. May bayad po ba itong membership na to o wala naman? Wala naman po, wala pong bayad. Gusto nga po talaga Walang bayad, Doc Gina. So, Miss Carla, sino yung pwedeng nakapag-member, no, sa Gusto ko po yan. Oo nga, sir. Actually po, sir, nag-post kami sa Facebook namin, hinahanap namin yung mga may spina bifida na may na-adult po. Kasi nung nakaraan pong October, ito po palang first week, nagkita-kita po sila, sir. Hindi po namin kayo. Sorry po, talagang hinahanap po talaga namin. Kasi syempre, para po merong makarelate sa inyo. Nakakatuwa. Nagkwentuhan po sila, sabi nila, ay, anong size ng sapatos mo? Yung left, yung right. Yung right 7. Yung left. Ganon. So, nagtatawanan po talaga sila na parang minsan lang sila makakita ng taong nakaka-relate sa kanya. So, huwag kayo mag-alala, sir. Sasama na po namin kayo para pag nag-meeting po tayo, makikita niyo po yung mga members po. So, kasi parang gusto nila yung small group na nakaka-relate sa kanila. So, meron po kaming Spina Bifida Youth, meron din kaming Spina Bifida Adult Group. So, sa ngayon po, pinagpaplanuhan din namin buuin yung Spina Bifida Kids for the mommies po. Pero we have the support bodies po. Doon po kami nagkikita-kita, nagkakaroon po kami ng meetings every week, monthly. Ngayon medyo na-postpone kasi sobrang dami ng activities namin. So nagkikita-kita kami, nag-Zoom meeting kami, nagkakamustahan po kami. So punta lang po kayo sa Facebook page po namin, sa Spina Bifida Support Group Foundation Facebook page para makasali po kayo kasi nandun po yung link sa aming Google Form po. Yeah, actually po, talaga natutuwa rin po ako na just to know, just now na nalaman ko kay Kuya Ronel na mayroon Spina Bifida organization or foundation. At talagang napakahalaga po yung balitaan o
Support group. Yan o support group ng mga person with the spina bifida. This is really the only time na malaman ko through Sir Ranil na meron pala ganitong grupo na pwedeng makasama, ma-inspire at malaking bagay po kasi ito you know that you have some people who understands you and you belong, something like may tropa pala ako. May tropa Yes, pala meron ako. po. Marami po kayong katropa. Hinahanap na po talaga namin kayo. Yung ganun na damdamin po. Very Gina, may sasabihin ka, Doc Gina? Yes, Karanil, tatanong ko lang kay, padagdag lang na information kay Miss Carla. Yes po. Nasabi ni Doc kanina na may 1,000 na identify or na merong spina bifida in a year. In a year ba yun? Yes Or po, in a year. Yeah, in a year, Doc, in the Philippines. Pero Doc, ano lang yun? marami kayong Parang hahabulin. estimate lang yun, Doc. Estimate yun nila. Estimated. Ano lang Pero po yun marami eh. silang hahabulin na maging Oo, member. talaga po. Yung iba po kasi, talaga nakakalungkot man po. Yung iba minsan kausap ko lang ngayon sa isang buwan. Wala na. Alam niyo po yung mga ganong Kaya talaga sana may magawa tayo para maiwasan. Actually, preventable po itong spina bifida nito eh. That's what I told earlier. Nakakalungkot lang kasi sa bansa natin, hindi pa, siguro yung supplement, andito po yung supplement ng folic acid, pero alam niyo po, yung supplement kasi hindi siya sapat. Maganda siya, pero minsan nagsusupplement yung mga nanay kapag alam na nilang buntis na sila. Yung Yeah, tama, Miss Carla. Yes po, sa unang 4 na linggo po. So kapag lumabas na po yung unang 4 na linggo, kahit uminom pa po sila ng maraming folic acid, hindi na po mawawala yung spina bifida. Yes, oo. Yes. Kaya ngayon po, sinusulong po namin yung food fortification po ng folic acid po sa wheat flour para kahit hindi ka man nakainom ng supplement, prepared yung katawan mo, adequate siya para sa pagbubuntis at meron siyang sapat na folic acid para maiwasan po yung mga neural tube defects po. Tama, no? Gina, talagang, 'di ba, yung pagbubuntis kasi dapat talaga pinaghandaan 'yon, 'di ba? Ang pinaka-concern lang natin, no? Kasi marami talaga yung nangyayari ng mga unplanned, 'di ba? Yung ating yung mga youth pa lang, 'di ba? Naging pregnant na sila. So dapat talaga, no, pinaghandaan. At ngayon ko lang yung nalalaman, Doc Gina, na dapat pala paghandaan, no? I don't know, Doc Gina, ikaw ba naghanda ka dahil? Naghanda ba kayo ni Sir Glenn? I think so. Dahil prior, hindi, actually ako, on my side, during the first week ng pregnancy ko, nalaman, nabuntis ako di ba? I'm paralyzed from the waist down. So, yun. Okay. Okay. Yeah. Bali ako kay Miss Carla. Miss Carla, kasi napakinggan ko kanina, nagbibigay kayo ng financial assistance ba yun? Opo. Yun nga rin po yung gusto kong sabihin, explain kanina. Na kasi po, gaya po ng sinabi ni Sir Anthony, inaabot po ng sobrang daming surgeries po talaga. Grabe yung paghihirap po talaga ng mga magulang para lang mapunan yung pag-surgery nila. Nung mga nakaraang taon po, medyo may kalakihan po yung naibibigay namin. Kaya lang po ngayon, kung mapapansin po namin, dumodoble po yung bilang ng mga may spina bifida. Kaya hindi naman po ganun dumadami po yung aming resources. Kaya limited na lang po yung aming binibigay po na financial assistance po. Pero at least, no, Miss Carla, di ba? Nagbibigay kayo ng kahit papaano ng financial support. Ewan ko kanina, kung narinig nyo yung sinabi ni Sir Anthony, na isa siya sa mga in charge, yung nagre-review, no, ng social welfare assistance, no, ng Quezon City PDAO, no. So hindi man gaano kalaki, no, pero kung may mga pamilya, no, na may spina bifida sa Quezon City, no, baka pwede nyo rin sila bigyan ng impormasyon na mag-apply sila, no, sa social welfare assistance. Tama po.
Oo. Sir Anthony, bago tayo pupunta kay Jen, no, paano nga mag-avail no, ng social welfare assistance sa ating Madali na lang naman po ang mag-apply ng services sa Quezon City Government. This is online process of application or enrollment na yung social welfare assistance na nagkakahalaga ng 6,000 a year, that is 500 per month. Malaking bagay kahit paano po yun na suporta. Ang kailangan lang po ay certificate of indigency from the barangay and the PWD ID, Persons with Disability ID. Again, nagkakamali pa rin tayo. Sorry for the word, Doktora. At na-issue po ng Quezon City Government. We can only cater Quezon City residents for that. Pero natutuwa po ako, gusto ko lang po makadagdag tungkol sa alarming number of increasing number of spina bifida patients. Kuya Ranil, can we think about thinking of proposal to the government to lobby this issue, because Ate Carla and the group are just a few, parang napakaliit na duwende sa dambuhalang gobyerno, kumbaga na baka Sir Anthony, no, pwede naman yan natin siguro pag-usapan, no, with the board, no, of Spina Bifida, and together with you, no, siguro ako din, no, willing din akong tumulong, gumawa ng position paper, mag-propose, di ba, kung ano yung magandang gawin, no, for the Spina Bifida ng mga constituencies, no. Anyway, no, Sir Anthony, Miss Carla, I think ready na si Ma'am Jen, no, straight from South Korea. Jen, ready ka na ba dyan for our Inclubalita? Jen, nandito na ba si Jen? Parang wala pa siya ata, no. 안녕하세요. Oh, nandiyan na. Okay. Welcome, Miss Jennifer Garcia, straight from South Korea. Okay. Jen, take it over. Yes. Good afternoon po sa inyong lahat, mga ka-inklinasyon. Annyeonghaseyo mula po rito sa Ulsan, South Korea. So again, good afternoon. At tayo po ngayon ay nandito nga po sa Global IT Challenge for Youth with Disabilities, year 2025. And tayo po ay isa sa mga delegado. Kasama po ang ating pong agency na siyang team lead po ng delegation, ang National Council on Disability Affairs. So tayo po ay magbibigay ng update patungkol po dito, no? Ang ating pong bansang Pilipinas ay meron pong delegado na 35 delegates, and that includes the youth. Yes. Actually, sir, tayo po yata yung isa sa may pinakamaraming delegates, and that composed the youth with disabilities, and of course, yung ating pong mga coaches and the representatives from the LGUs. Ayan, nakikita niyo po ba yung aking nasa likuran? Ayan, so yes, live po tayo. Jen. Ayan, so nandito tayo, maraming mga dito, Chinita, Sir Raniel. Ganda naman yan, Jen. Ang lugar niyo, ang ganda. Nakakaingit naman kayo, Jen. Yes, sir. Actually po, ang ating pong bansang Pilipinas ay nagjo-join ng Global IT Challenge for Youth with Disabilities every year. And it started, I think, in 2012. Ito po ay isa pong magandang opportunity para po sa ating mga youth with disabilities at nang kanilang ma-showcase po yung kanilang talent sa skills, sa ICT skills. So last year, ang Global IT Challenge ay ginanap po sa Pilipinas at ngayong taon nga po ay isinabay po ito sa APIC Summit 2025 at pareho pong ginaganap dito po sa Ulsan, South Korea. Sir Anil? Yeah, thank you very much. Congratulations sa mga delegado, no? Take home, no? Ano ba yung sinasabi? Take home the bacon, no? Advance congratulations sa ating mga participants at sa buong delegates ng Pilipinas dyan sa Global IT Challenge. Mga kaibigan, yun po, no? Si Ma'am Jennifer Garcia, ang ating governor ng Philippine Coalition ng UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Thank you, Ma'am Jen. Annyeonghaseyo! Bye-bye po! Bye! Sir Raniel! Okay. Yes po!
Sundutan ko lang yung kaninang may tatanong lang din ako kay Miss Carla at saka kay Sir Anthony. Kulang na lang tayo. We only have 6 minutes left. Anyways, It's okay. Pwede naman tayo siguro, Doc Jen, kahit na kunting mag-extend kahit kunti. Okay. Yung kasi, meron na ba tayong package benefit package sa PhilHealth o hindi pa ito nadidiscuss? Kasi pwede natin i-access ang yakap, di ba? Because they are allowing 20,000 coverage. Ngayon, we can check kung doon sa list ng kanilang 75 medication is kasama yung mga medicines needed by those with spina bifida. Kung wala, pwede tayong mag-lobby sa PhilHealth. Yes, Miss Carla? Yes po. Ang galing ni Doc Gina. Thank you po, Doc Gina. Actually po, initiate nga rin po kami ng meeting po with PhilHealth po para po sana kasama yung spina bifida sa mga list po ng sayakap po. Kasi talagang, di ba, ang dami po talaga nilang pangangailangan. So talagang ginagawa po namin paraan. So ngayon, sana po marinig po tayo ng PhilHealth na kami po ay dumalapit po sa kanya. Nagpadala po kami ng sulat. At sa ngayon, tungkol naman po doon sa DOH naman po, magkakaroon din po kami ng meeting para po ipagpatuloy, isulong po yung fortification po, Sir Anthony. Gumagawa po ng paraan kasi gusto po natin talagang mapigilan na po ang pagdami. So gumagawa po kami ng paraan para mas talagang matulungan po natin, maiwasan na talaga to at magkaroon na ng mas magandang pamumuhay yung mga batang ipinapanganak po. Kasi talagang estimated po namin na ito po galing po to sa mga interview po namin na monthly expenses pa lang nila sa catheterization. Kasi di ba magka-catheter sila for every 4 hours sa loob ng isang araw. So meron silang mga hospitalization. So estimated namin talaga nung nag-interview kami na first 18 years of life pa lang nila, they are spending 8 million para sa kanilang medical expenses, surgery, mga talagang sobrang dami ng kung ito po ay para talagang tututukan po pero syempre hindi naman po lahat kayang pumunta sa ospital, regular na magpa-check up, kaya marami talagang mga hindi na talaga nakikita na cases na may spina bifida. Ito po yung mga sa regular po na nag-check up at saka karamihan sa kanila hindi talaga pwede pang makalakad, pwede pang masolusyonan yung mga paa nila. Pero talaga lang napapagamot po talaga sila ng maayos. So marami pa rin po talaga kasi hindi nakakaalam po ano yung spina bifida. Okay. So makakatulong yung inclination. Sir Caranil? Okay. Nandiyan naman si Attorney Jessica, so Sir Anthony, siguro I'm willing din to help, no? Medyo marami naman tayong kakilala doon sa PhilHealth na sana nakagawa ng isang benefit package for individuals with spina bifida pero wala na tayong oras, Doc Gina, siguro dapat part 2 by part 2 ito, wala pa nga si Attorney Jessica. Anyways, yung iyong huling mensahe Ma'am Carla, ano yung iyong huling mensahe sa ating mga tagapakinig, sa mga magulang, sa ating pamahalaan, Miss Carla? Ayun po, maraming salamat po sa panonood niyo po ngayong araw na to. At sana po kahit papaano ay nabigyan kayo ng liwanag kung ano po ang spina bifida. At sa mga pamilya po na nag-aalaga po sa mga taong may spina bifida, nagpapasalamat po kami dahil hindi kayo sumusuko na sila ay alagaan at sa pagmamahal niyo po na wagas para sa kanila. Para naman po sa mga taong dumararas ng ganitong sakit, wag po kayong mag-alala, hindi po kayo nag-iisa. Marami pong pwedeng tumulong at handang tumulong po sa inyo. Kaya patuloy lang po natin yung buhay natin at wag po tayong tumigil mangarap, kagaya po ni Sir Anthony at ni Attorney Jessica na mataas po yung narating nila sa kanilang buhay kasi hindi sila sumuko sa buhay po nila. So sa government naman po natin na sana po bigyan niyo po ng pansin ang mga, lalo na po yung mga pagpapagamot po nila, sana po bigyan natin ng pansin, yung mga may spina bifida na is-include sila, lalo na po dun sa PhilHealth package po, na-include po sila dun. At sana po, aralin na po nila at ipasa na po nila yung
resolution po na aming inihain po para sa food fortification po ng folic acid dito po sa Pilipinas. Yun lang po. Salamat. Yeah, maraming salamat, Miss Carla. Sir Anthony, ang iyong mensahe? Well, ang buhay ng isang may spina bifida ay buhay din ng isang tao. Kung ano ang buhay na dinadaanan ng isang taong nakakarami ay gano'n na pinagdadaanan, na nararamdaman na pag-ibig, nararamdaman na sakit, nararamdaman na may pangarap, mayroong patutunguhan. Ang tao ay pinanganak dahil siya ay mayroon siyang dahilan o may purpose siya sa mundo ito para maging magkaroon ng mas magandang mundo. In essence, ng mga tao may kapansanan na lalo-lalo na may mga spina bifida ay hindi naihihiwalay sa pwedeng mangyari sa buhay ng isang karamihang tao, na kung saan ay dapat ang mga taong ito ay mabigyan din ng tama at tapat o parehas na pagtrato na mula sa ating mga pamilya, na dapat ng ating pamilya ay hindi awa ang kanilang ibibigay, hindi itatago dahil wala ng pag-asa, dahil po pwede ang spina bifida case patient ay mamamatay na mas maaga. Ang mahalaga po dito ay paano ang nagiging pamilya ang isang pamilya sa kanyang kapamilya may kapansanan na tao. Anong pagmamahal na mayroon siya na dapat mayroon ganun. Ang ating komunidad ay hindi dapat nagkakaroon ng diskriminasyon sa mga taong may spina bifida, na kung saan ay wag nang isasama yan kasi mahirap siyang gumanito. At kung pwede naman pala mamundok, mag-ilog, tumakbo, at mag-umakyat sa kung saan kahit na siya may ganun. Nang ibig sabihin, ang ating komunidad ay dapat bukas at tanggapin ng malaya na makilahok ang mga tao may spina bifida. Ang ating edukasyon, ang ating education community ay dapat hindi rin gano'n na wala sanang discrimination. Na dapat may spina bifida ay dapat bukas ang eskwelahan dahil ito ay karapatan ng isang tao. Gobyerno, ang ating employment, ang ating workforce ay hindi nangangahulugan na kung may spina bifida ay wala ng silbi at wala ng magagawa. Because ito ay po pwedeng makapagdulot, makakontribute ng pagbabago sa ating lipunan. Dahil ang mga may spina bifida ay kasama sa lipunan. Kaya dapat po sana ay mabigyan ng mas malalim na pagtingin kung baka kinakailangan na magkaroon ng mas malawak na pananaw sa parte ng mga namamahala kagaya ng PhilHealth, SSS, gobyerno at ano pang mga government agency na makita ang kahalagahan. Sa aming PIDAW po ay nagbibigay po kami ng financial assistance. May mga assistive device po kami ibinibigay. So far, ang mahalaga po na ginagawa ng Quezon City ay tumutukoy sa inklusyon na ating tinatahak. Kaya po ang panawagan ko po na sana mga ibang LGU ay mas malalim din ng kanilang pagtrato o pagbigay ng mga serbisyo publiko para sa mga may kapansanan na hindi lamang po sa mga persons with spina bifida. Pero bilang spina bifida patient, this is just now that I learned na mayroon palang ganito, which is mabuhay po ang foundation ng my spina bifida group at Carla, and please regards those your members na nakaisip po nito, at sana po ay maging miyembro rin ako po sa inyo dyan. Yan lang po. Yeah, thank you, Sir Anthony. Yeah. Yes, Doc Gina, your last message? Before siguro ako mag-last message, ibigay natin yung ating yung ating sponsor. Yeah. JM? Yeah, public service announcement. Hone your skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Encarnacion is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability.
Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to incarnation@gmail.com. It's incarnation@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to Incarnation Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Incarnation dahil sa Incarnation, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suggestion sa aming email address incarnation@gmail.com incarnation@gmail.com INKLUNASYON@gmail.com and address it to our Incarnation Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, INET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Yes, Karanil, meron talaga ako isinulat na mensahe. Pero simple na lang ang sasabihin ko. Nananawagan po tayo sa DSWD. Meron po tayong tinatawag na guidelines on for assistive devices or sa social auxiliary social services. Sana po ito ay maitawid na natin sa susunod na taon. At sa PhilHealth, gaya nga po nung nasabi ni Miss Carla, is sana pakinggan nyo yung boses ng mga taong may spina bifida. At sa mga ka-inclinasyon naman, ang condition po na to, o ang sakit na to, o ang kapansanan na to, ay pwedeng maiwasan. So sana maging responsable po tayo bilang tao, o bilang babae, na before tayo magbuntis, ay siguraduhin ang ating katawan na merong mga, ibig sabihin, yung inihanda mo ang iyong sarili sa iyong pagbubuntis. Pwede ka magpa-check up kaagad. Sa ating mga kabataan, hindi biro ang pagbubuntis. So sana maging responsable tayo at talagang mag-seek tayo ng doctor's advice. Karanil, magandang hapon muli sa ating mga ka-inclinasyon. Maraming salamat. Maraming salamat, Doc Gina, Sir Anthony, Miss Carla, kay Doc Ronnie, kay Attorney Jess, isa naman makabuluhang diskusyon ang natapos sa hapong ito. Ang patungkol sa spina bifida, isang sektor na hindi masyadong na-representar sa ating kabuuhang disability sector. Sana sa pamamagitan ng inklinasyon. Marami ang nakaalam, maraming may spinal bifida. Ang sumali at makilahok sa foundation na ito. Dito sa inklinasyon, lahat ay binibigyan natin ng pagkakataon. Lalo na ang hindi masyadong kilala ng mga subsector sa disability. Tayo ay nagbibigay ng pagkakataon na sila ay mas makilala, mas mapapakinggan. Sinabi nga kanina ni Sir Anthony na lahat
ay pantay-pantay. Lahat ay may karapatan. Marami man kayo or konti. Pare-pareho ang ating tinatamasang karapatan. Kasi dito sa inklinasyon, tayo ay nagtatrabaho na dapat walang maiwan. Dito sa inklinasyon, tayo ay naniniwala na lahat ay kasama. Dahil dito sa inklinasyon, ang ating sigaw ay inklusyon, now na.